Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdadasal ang kapayapaan at pag-uunawaan sa buong mundo. Ating ipagdadasal na nawa ay manatili ang pag-uunawaan at pagmamahal, lalo na sa digmaan sa gitnang silangan. Special nating ipinagdadasal ang ating mga overseas Filipino workers na apektado sa nangyayaring hidwaan ngayong mga panahon na ito. Kasabay nating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit, sa inyong mga intensyon, sa intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, at sa intensyon ng lahat ng sumusubaybay sa atin na nasa kanilang mga tahanan, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers na laging sumusubaybay sa atin at nakikinig sa ating local radio station, ng ating evangelization radio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Samantalahin natin ang pagkakataong ito na puno ng biyaya, kung saan tayong lahat ay inaanyayahan sa 40 araw na paghahanda natin para tuluyan tayong makasama sa pagkamatay, pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang ang kagalingan ay aming makamit. Loobin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, napakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid
at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po ang aming hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at makapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin, na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kami nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo po lahat. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon pong mga panahon na ito ay panahon na dapat nating samantalahin sapagkat sa pamamagitan ng simbahan ay umaapaw ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat na nagnanais makapagbalik loob. Sa bawat simbahan po ay open ang sakramento ng kumpisal. Kaya nga't kung sakaling tayo ay may nagawang mabigat na kasalanan at upang tayo'y makapaghanda sa pagsama sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus,
na magaganap o nagaganap doon sa buong araw ng tinatawag na banal na Sanlinggo or Holy Week, sisimula sa Holy Thursday hanggang Easter Sunday, magandang samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sapagkat dito natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dito natin nakikita kung gaano nais ng Diyos na tayo ay muling makabalik sa Kanya. Aayaw niyang tayo ay malayo sa Kanya. At sana'y ang yaman at ang biyayang ito, ang oportunidad na ito, ay maging daan. Hindi para abusuhin natin ang biyayang ito, kundi para gamitin natin at sa paggamit natin ito ay maging daan sa isang pusong muling handang magmahal, muling handang magpatawad, at muling handang umunawa. Napakahalaga nitong mga disposisyon na ito. Umunawa, pagpapatawad at pagmamahal, sapagkat alam ng Diyos na kung walang biyaya para sa atin, itong mga bagay na ito ay hindi natin kayang gawin on our own. Mahirap magpatawad kapag ang puso natin ay puno ng galit. Mahirap umunawa kapag ang ating isip ay puno ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa kapwa. Mahirap magmahal kung ang ating puso ay masikip, bunga ng maraming mga negative emotions na daladala natin sa ating kalooban. At tanging ang sakramento ng kumpisal ang makapagpapaalis ng kadilimang yan na nasa ating puso at isip sa pamamagitan ng biyaya na dumadaloy through the church. Kaya dapat nating samantalahin ang mga panahon na ito na tayo'y inaanyayahan ng simbahan upang sa gayon ay huwag masayang. At hindi lamang huwag masayang, kundi upang sa gayon tuluyang magkaroon ng kapayapaan at katahimikan ng ating puso. At matapos nito ay maging maluag sa araw-araw nating ginagawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Upang maging makatotohanan nito, sundin natin ang payo ng simbahan. Dagdagan natin ang panalangin. Ngayong mga panahon na ito, sikapin natin na maglaan ng panahon para tumibay ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Dagdagan natin ang ating pagsasakripisyo at pagtitiis upang masanay ang ating sarili sa sakit at hirap. At ialay natin ito bilang pakikiisa sa pagpapakasakit at paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. At dagdagan natin ang ating pagkakawang gawa. Gumawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Gumawa tayo ng mga bagay na ikalulugod ng ating kapwa. Sa gayon, sa pagbabalik natin sa sakramento ng kumpisal, sa ating pananalangin, sa ating pagsisikap na tumulong sa kapwa at sa ating pag-aayuno, nagiging bukas na muli para sa atin
Ang Diyos na walang ibang hangad, kundi tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating puso at lumaki ang ating puso para sa pagmamahal. Ang panahon ng Kwaresma ay paanyaya para tayo ay magmahal. Magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa, at magmahal, tunay na magmahal sa ating sarili. Itong mga ganitong pamantayan ay inaasahan sa ating lahat na magiging totoo, lalo na ngayong mga panahon na ito. Kung magiging ganito ang ating pananaw at disposisyon araw-araw, hindi malayo na maging totoo sa atin ang sinasabi ng mabuting balita. Na tayo'y maging mapagpatawad, na tayo'y maging mapagbigay, na tayo'y makasunod ng tuluyan sa kalooban ng Diyos, nang dumaloy ang biyaya ng kapatawaran, biyaya ng tunay na pagmamahal, na ang tanging source ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng simbahan. Huwag sana nating aksayahin ang panahon na ito. Huwag sana itong mapunta lamang sa kawalan. Samantalahin natin ito, lalo na ngayong Kwaresma, upang katulad ng mga santo at mga banal, maging bukas na muli ang puso natin para sa pagtanggap sa Diyos na nag-aalok sa atin ng panibagong buhay araw-araw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming naiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mayag sa lahat. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa pangalan mo, mapasabi ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kalinga at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumukat sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitika ang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maganda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, maligod namin kayong inaanyayahan sa isa sa gawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina't sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkuresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng Belfry. Ika-6, ngayong Sabado, ika-7 ng Marso ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo ay mahing dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal na nataaral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinili ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po sa ating panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak.
Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Diyos sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong ulo. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. So, tayo pong lahat po sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit, na lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay makamit, na araw, tal at buwan may liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat may pagkain kaloob. Kahangahangan tunay ang iyong idinulot, kahit saan lumingon matakoy nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita, pati ang mga lupa ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alala, kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Hanggang saan ang hangganan ng aking paglalakbay upang makapasok sa piling ng Diyos? Tayo po ay magsiupo. Kung paano yung batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabi-araw tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha at paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala. Lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ay nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot, nababahala ng mainam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Hordan, sa tapunan nasa Sadlak, doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Misar, di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at tumuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako nilimot? Nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay matunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong,
Ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siya ay aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupuring walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hanggang saan ang hangganan ng aking paglalakbay upang makapasok sa piling ng Diyos. Panginoon, sa amin ipakita ang sinag ng iyong awa. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala. Ipakita mo ang lakas ng iyong bisig. Tipunin mo lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuring na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit na pagpupuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian ng iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipakita ang sinag ng iyong awa. Ang kalangitan ay magpahayag ng iyong kadakilaan, O Panginoon. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na ang nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Meron sila kung umaga'y lumalabas itong araw, katulad ng paglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init nito'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kalangit ay magpahayag ng iyong kadakilaan, O Panginoon. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ng Exodus. Tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayang kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin. Nakatalaga sa akin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay magsitayo. Papuring awit ni Zacarias, ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo simula pa ng likhain ng mundo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan
At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako rin niya na sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo simula pa ng likhain ang mundo. Papuri kay Jesus na ating manunubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Binuksan niya para sa atin ang daan ng kaligtasan, ating hilingin sa Kanya. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Diyos ng awa, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Gawin mo kaming umunlad araw-araw na sa iyo'y tumutulad. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ang aming gawang kabutihan naway ngayon magbigay galak sa mga nangangailangan. Sa pagtulong sa kanila, ikaw nawa ang aming matagpuan. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti, ng tama at ang totoo sa iyong paningin, at buong pusong ikaw ay laging hanapin. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Patawarin ang aming kasalanang labag sa pagkakaisa ng iyong angkan. Pag-isahin kami sa diwat kalooban. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama Namin namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, panumbalikin mo kami sa iyo at punuin ang aming isipan ng karunungan mo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan
at akayin kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.